So alin nga ba ang mas maganda, ang Suzuki Bergman Street EX dito sa Pilipinas or ang pinakabagong linabas ni Suzuki which is the Suzuki Bergman Street na version 2 na? Alin dito sa tingin mo ang masulit bilhin? Alin dito sa tingin mo ang worth it pag-ipunan? Maganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So unahin na natin dyan sa side-by-side comparison. Makikita natin dito mga bossing that we have two pricing already for the Suzuki Bergman Street na standard version tsaka EX version na 83,400 for the standard version and 92,400 pesos naman for the EX variant. Samantalang sa Bergman mga bossing, wala pa tayong any updates for the Philippine pricing dito about the Suzuki Bergman Street. But for now, pag-usapan muna natin ang kanilang mga side-by-side comparo. Now, makikita natin dito mga bossing, we have a total of 7 colorways for the Suzuki Bergman na inilabas dito sa Pilipinas. Samantalang sa Suzuki Bergman Street na version 2 naman is meron tayong 10, which is makikita mo dito meron tayong 4 na colorways for the standard edition and 3 naman for the EX edition. Ngayon naman mga boss, if si Suzuki Bergman Street, makikita natin dito ang pinakamalaking difference talaga nila is the TFT and yung kanilang keyless feature na makikita mo dito sa Ride Connect TFT edition compared sa Ride Connect edition lang na para bang standard version. Now makikita natin dito mga bossing sa headlight nila, makikita natin dito that the all new Suzuki Bergman Street version 2 is makikita mong meron siyang significant improvement from the classic style of Suzuki Bergman. Makikita natin dito talaga na in-improve ni Suzuki dito ang kanilang designing hindi lang sa headlight but also sa rear light. Makikita natin dito mga bossing na napaka-intuitive ng mga linagay nila na design dito and may purpose talaga alin dito. Kasi dito nilalagay yung fuel tank which is mas pag-uusapan natin yung mga nilagay nila dito sa design nila. And if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na naka-LCD digital display lang si Suzuki Bergman dito. However, for the Suzuki Bergman version 2 is meron na tayong TFT display ng option or the LCD digital display na Ride Connect edition lang. So both of these is merong Ride Connect, samantalang kay Suzuki Bergman is wala. So more on the classic styling ka talaga dito kay current Bergman na andito sa atin sa Pilipinas. Now, if ang keyless remote system naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, mapa EX variant man or standard version, makikita natin dito na naka-shutter key system lang tayo dito for the Suzuki Bergman Street EX. Samantalang sa Bergman version 2 naman mga bossing is meron na tayong ino-offer na keyless remote system for the Ride Connect TFT display version, tapos sa Ride Connect edition lang is naka-key shutter system lang. Ngayon naman mga bossing, if ang utility box or underseat compartment naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that we have a 21.5 liters of underseat compartment storage for the current Bergman EX dito sa Pilipinas, samantalang yung sa India is naka 24.6 liters na yung kanyang underseat compartment storage. So I think makikita natin dito parang mas kakasya na talaga yung full face dito na helmet compared sa current Bergman na andito sa atin dito sa Pilipinas. If ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, both of this motorcycle naman is merong USB Type-A na charging port which is maganda kasi although hindi siya naka USB Type-C, alam naman natin pag meron tayong charging port dyan sa ating mga motorsiklo, malaking tulong yan lalo na if naglo-long ride tayo. Now, if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na nakamags pareho tong motorsiklong ito and yung parang shape nila naman dito is hindi masyadong binago, so baka dyan tayo tinipid. Next, if ang fuel tank capacity naman yung pag-uusapan, meron tayong 5.5 liters for both of these motorcycles. However, yung placement nila mga bossing is nakalagay pa rin sa underseat storage compartment si Suzuki Bergman Street EX. Samantalang kay Suzuki Bergman Street version 2 naman is nasa likod na sa may rear tail light natin. So, it simply means hindi ka na need tumayo pa para makapagpagas or less hassle na talaga. Ang masasabi lang natin dito, meron tayong nakitang comment previously about this motorcycle, especially kay Suzuki Access tsaka kay Suzuki Avenis
is na nandito rin sa likod yung kanilang fuel tank na if naglalagay daw ng top box is medyo may hassle kaunti for the people na nagre-refill dito. So medyo mahirapan daw itutok para mag-refill. So hopefully may mag-comment din sa mga thoughts nila about this kind of design para naman may mapag-usapan din tayo. If ang fuel consumption naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, we both have the same naman na 57 kilometers per liter na estimated fuel consumption for both. So it simply means the same sila na mayroong 5.5 liters na fuel tank and 57 kilometers per liter na fuel consumption. So if patipiran yung pag-uusapan, they both have the same naman. Wala tayong masyadong need i-improve dito kasi alam naman natin napakatipid na yan. 57 kilometers per liter ba naman? If ang displacement naman yung pag-uusapan, the same pa rin naman sila na 125cc displacement. And if ang gulay board naman yung pag-uusapan, they are almost the same pa rin din naman mga bossing na merong gulay board na availability. And meron din tayong footrest extension for both of these motorcycles, which is isa talaga to sa mga ipinagyayabang ni Suzuki about the Suzuki Bergman. And last but not the least, for both of these motorcycles, applicable pa rin naman ang dual hooks for these motorcycles. If ang park brake yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito medyo umaangat na konti dito si Suzuki Bergman version 2, which is wala unfortunately si Suzuki Bergman Street EX or even the standard version na meron naman for the Suzuki Bergman version 2. Makikita natin yan dyan. If ang auto start stop system naman yung pag-uusapan, both of these motorcycles naman is meron, so maganda yan. Ang tawag nga pala sa kanila is EASS or Engine Auto Start Stop System. Magandang feature ito mga boss kasi makakatulong to sa fuel consumption natin, lalo na pag naka full stop tayo, naka-on yung engine natin, mag-automatic ito na mag-i-switch off para makapagdagdag tipid din naman sa konsumo natin. If ang hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately wala pa tayong ganyang feature for the Suzuki Bergman Street EX. Samantalang kay Suzuki Bergman Street version 2 naman is meron na. So maganda talaga siya pangdagdag sa mga hindi na natin kailangan palagyan pa ng mga accessories. If ang pag-usapan naman is tubeless tires mga bossing, maganda to kasi both of these motorcycles is meron na. So just in case na magkaroon tayo ng emergency, na wag naman sana is that kapag napako tayo, mas madali talagang ma-repair ang tubeless tires compared sa mga naka-tube type. If ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, 2026 na pero andito pa rin and nakastay pa rin itong kickstart ni Suzuki Bergman Street. Mapa version 1 man or version 2, maganda talaga to si Suzuki Bergman if ever medyo magkakaberya ka man. And if ang phone connectivity naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, wala tayong Ride Connect for the Suzuki Bergman Street Mapa EX or standard version man, which is the current version na nandito sa atin sa Pilipinas na si Suzuki Bergman. Samantalang kay Bergman Street version 2 naman is meron na, which is maganda tong Ride Connect na mobile application kasi it gives us functionality beyond our motorcycle, which gives turn-by-turn navigation. Meron tayong SMS or call notifications, yung mga last park location, 'di ba? Napakaganda. Meron pa tayong monitoring system about the phone battery and marami pang iba na makakatulong talaga mas maging intuitive yung experience mo sa motorcycle mo, not just on your motorcycle physically. And lastly naman mga bossing, if ang customization yung pag-uusapan natin dito mga boss, kasi wala pa dito sa Pilipinas si Suzuki Bergman version 2, masasabi natin dito customization wise medyo mas marami na talaga tayong makikita dito for the Suzuki Bergman Street Mapa EX man yan or standard version. Makikita natin dito mga bossing, meron na itong top box, meron na itong visor, yung kanyang side mirror nasa may visor niya na tulad ng mga NMAX na mga concept. Tapos meron na rin nailagay na mini driving lights dito na makapagdagdag ng ilaw, especially if naglo-long ride tayo sa mga madidilim na daan. Now, pag-usapan na natin ang kanilang specs and key features. Meron tayong 124.3cc na displacement na naka-air-cooled for the Suzuki Bergman Street EX. Samantalang kay version 2 mga bossing is 125cc na and air-cooled pa din for the Suzuki Bergman version 2. If ang power naman yung pag-usapan, meron tayong 8.4 horsepower at 6,500 RPM na power for the Suzuki Bergman Street EX and 8.3 horsepower at 6,500 RPM naman for the version 2.
If ang torque naman yung pag-uusapan, meron tayong 10.0 Newton meters at 5,000 RPM for the Bergman Street EX and 10.2 Newton meters at 5,250 RPM naman for the Suzuki Bergman Street na version 2. Compression ratio and bore stroke, same lang naman sila mga bossing na mayroong 10.3:1 na compression ratio and 52.5 by 57.4 na bore stroke for these motorcycles. So numbers wise, medyo magkalalapit lang talaga sila. Depende na lang sa'yo if mag-matter ba talaga to sa'yo. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang dimensions, which is unahin na natin dyan si Suzuki Bergman Street EX na mayroong 780mm na seat height, 160mm na ground clearance, 1,290mm na wheelbase. Meron din naman tayong 90 by 90 by 12 na front tires and 100 by 80 by 12 na rear tires. And if ang version 2 naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 775mm na seat height lang, 160mm na ground clearance and 1,285mm na wheelbase. Same lang din naman na meron tayong 90 by 90 by 12 na front tires and 100 by 80 by 12 naman na rear tires. If makikita natin dito mga bossing, meron tayong 780mm na seat height for the Suzuki Bergman Street EX na mas lamang compared kay version 2 na 775mm na seat height lang. And lamang din dito si Bergman Street EX sa kanyang wheelbase na merong 1,290mm na 1,285mm lang for the Bergman Street version 2. Aside from that, same lang sila na merong 90 by 90 by 12 na front tires, 100 by 80 by 12 na rear tires, and 160mm na ground clearance. So all in all, numbers wise, less talaga yung mga na-update dito for these motorcycles. Now, if ang key features naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, halos magkapareho lang talaga sila mga boss. Ano, makikita natin dito na the same sila na merong combi brake, merong ACG starter, auto start stop, meron tayong 2 valves for these motorcycles, meron tayong CVT auto. However, meron tayong kaunting pagbabago dito sa timbang na 112 kilograms lang for the Suzuki Bergman Street EX and 114 kilograms naman sa LCD digital display na Bergman Street version 2 and 115 kilograms naman for the TFT model. Meron tayong Suzuki Eco Performance Alpha for the Suzuki Bergman Street EX and SEP lang for the Suzuki Bergman Street version 2. I'm not just sure ano yung pinaka nagkaiba sa kanila, pero nababasa ko sa mga ibang comments is that yung starter daw ng Suzuki Bergman version 2 is halos the same lang kay Suzuki Avenis. If meron kayong ideas dito mga boss, paki-comment na lang dyan sa baba para mas makadagdag knowledge din naman sa mga nagkaka-interest dito sa bagong motorsiklong ito na sana dumating dito sa Pilipinas. Now, if ang keyless naman yung pag-uusapan mga bossing, unfortunately wala tayong ganyang feature, mapa standard or EX variant man for the Suzuki Bergman Street na andito sa Pilipinas. However, for the Suzuki Bergman version 2 naman is meron tayong keyless na in-offer dyan sa TFT model. The same naman sila na merong monoshock tsaka rear drum brakes for the braking system nila sa likod. So for the price of 83,400 pesos for the standard version and 92,400 pesos naman for the EX variant, makikita natin dito almost the same lang din naman siya na key features dito kay Bergman Street version 2. However, more on lamang lang sa TFT model tsaka sa mga Ride Connect at tsaka sa mga keyless system. However mga bossing, pricing wise, wala pa tayong PH SRP dito kasi alam mo naman yung pricing ni Suzuki India is magkaiba talaga sa pricing ni Suzuki Philippines. So hopefully less na less lang yung kanilang numbers na magkaka-increase dito para naman if may mga nagbabalak ng EX variant tapos kaya maghintay sa Bergman version 2, then masasabi natin worth it din naman yung kanilang upgrade dyan if bibili man sila. If ang pag-uusapan na natin isang final thoughts natin whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, for me mga bossing, masasabi ko talaga worth it ito si Suzuki Bergman Street version 2, mapa TFT model man or the Ride Connect edition lang. So for me mga bossing, if ever wala akong Honda RS125Fi mga bossing, napakaswak na sa akin itong si Suzuki Bergman version 2 na LCD digital display. However, if napaka long term ko itong gagamitin, I can really say if kaya ko naman mag-taste konti, mas pag-ipunan ko pa konti, then the TFT model is maganda din naman kasi napakaganda ng mga features na nailalagay or naibibigay ng motorsiklong ito. However, if need mo talaga na karoon ng motorsiklo ngayon para may panggamit sa trabaho mo, then masasabi natin the Suzuki Bergman Street, mapa EX variant man or the standard variant, masasabi natin dyan mga boss na napakasulit ng mga motorsiklong ito na makaka
makatulong din naman sa mga pang-araw-araw mo. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Paki-comment na lang dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.